Morning guys. Good morning. It's day 58 ng ating biyahe. Ito yung kahapon. So babaguhin natin yan mamaya. Nakapark pa rin tayo dito sa isang lugar malapit sa Lido, Italy. And ngayon ay nagluluto ako ng sausage and some meatballs at saka patatas na kung saan ay itong chicken ay piprito ko din yan mamaya. Nagbibig tayo ng potato dahil ang batuta ay ayaw ng soup. No, pinapakain ko siya ng soup kasi masama yung pakiramdam niya. Nandun sila ngayon sa beach. Nag-enjoy mag-ama kasama yung pusa. So, sana hindi makawala yung pusa. No? And, yan. Ito yung kinain niya bago siya umalis. Meron ditong kamatis na parang may ilong, nakita niya. Nakakatuwa. So, praise God kasi ngayon ay tayo nalalapit na ang ating paglalakbay papunta sa Switzerland. Utay-utay na lang namin tong 6 days o 5 days. Soon, makakarating na tayo sa taas ng Italy. Ang last city na mapupuntahan natin ay ang Milan. Huwag mong isasama sa listahan ng mga nakababatang biyuda sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Pasok mo itong kain natin ng po. Why is he wet? Uy! Nakatapos tayong mag-live ng ating program and ngayon naalis na tayo ng ating location. Punta na tayo sa isang parking area ulit. Actually, hindi na kami nagtutour ngayon sa mga bayan-bayan. Gusto ko na lang lumabas sa Italy at pumunta na sa Switzerland. So mga na araw na biyahe pa, pahinga. Hindi nagmamadali ang asawa ko. Bukod dito, sila'y magiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa, mahihilig makialam ng buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat nila sabihin. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak, mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo, sapagkat may ilang ng biyudang sumunod kay Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay iyon lamang mga biyudang walang ibang maasahan sa buhay. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang pipig ng baka habang ito'y kumikiig. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang tungis. Huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura.
May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating sa paghuhukom. At mayroon din namang ang kasalanan ay mahayag sa bandang huli. Gayon din naman, may mabubuting gawa na kapansin-pansin at kung hindi man mapansin, ang mga ito'y hindi maililihim habang panahon. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. At kung ang kanilang namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay ang mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Ang mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niyang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at masasamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa katunayan, malaki ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Mga tagubilin para kay Timoteo. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitinag. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen.